Ako si Tangi, 1 linggo ang nakalipas. Naging isa akong canon fodder na babaeng karakter sa isang group favorite novel. Napangasawa ko ang pinakamayamang tao sa Beijing sa nobela, si Yan Heng. Pero siya lang ang may gusto sa orihinal na bida. Kaya pagkatapos ng kasal, ginawa niya akong dekorasyon lang. Pero, kahit hindi umuuwi ang asawa ko, talagang nagbibigay siya ng pera. Ngayon, araw-araw akong gumigising sa malaking mansyon na 500 square meters, naka-French master design. High-end custom na damit. Wala akong pangit na asawa, hindi rin ako magkakaanak ng pangit. Mayroon lang akong di maubos na alahas at di maubos na pera. Sino ang nagsabing masama ang pagiging karakter sa libro? Ang ganda-ganda nito. Umalis ka dyan. Ito ang mayamang asawa ko. Tara. Mabuti na laman mo. Ako ang personal na assistant ni Boss Yan. Sinabi mismo ni Boss Yan na ako ang maghahatid sa kanya pauwi. Naalala ko ang orihinal na bida sa libro. Ay assistant ni Yan Heng. Siya kaya ito. Kung ganon, lumabas na ang orihinal na bida. Ako namang canon fodder. Ay aalis na. Mabigat siya, tulungan kita sa kanya. Hindi na. Sinabi mismo sa akin ni Boss Yan na ako ang mag-aalaga sa kanya ng personal. Sa huli, ako lang ang orihinal na asawang. Hindi karapat-dapat. Ikaw ang asawa ni Boss Yan, si Tangi. Alam mo ba, sa mga nakaraang taon, wala pang naging babaeng assistant si Boss Yan. Alam mo ba? Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit nakalampas ako sa patakaran at naging assistant ni Boss Yan? Dahil ikaw ang pinakamagaling sa mga. Dahil gusto ako ni Boss Yan. Tangi, umalis ka na habang maaga pa, para hindi ka mapahiya. Ang ibig mong sabihin, magkagusto kayong dalawa ni Yan Heng. Siyempre naman. Sis, kailan kayo naging magkasintahan? Malaking bagay ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Mas mabuti kung tayong tatlo ang magsasama-sama. Kapag kinasal na kayo at nagkaanak, tutulungan ko kayong mag-alaga. Hindi na kailangan ng yusao, panalo tayong lahat. Ano ang sinasabi mo? Ayaw mo ba? Gusto mo bang ikaw lang ang may-ari sa kanya? Gusto mo akong paalisin? CJ, pero si Yan Heng, ang may kasalanan sa kasal. Kaya ang ari-arian sa kasal. Akin ang malaking bahagi, yan ang kondisyon. Kaya mo siyang kausapin. Basta, huwag mo nang guluhin si Boss Yan. Yuaner, bakit hindi ka pa lumalabas? Huwag kang mag-isip ng kalokohan. Huwag mong gambalain si Boss Yan. Hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Sage, Naalala ko, ang bida sa libro ay si Pei Shuyao. Kaya itong tao, hindi pala siya ang bida. Ayos, ayos. Kaya pala ang haba ng sinabi, wala namang kwenta. Wala ka palang laman sa utak. Eh ano ang ipinagmamalaki mo? Lumabas ka. Parang baboy na may bawang sa ilong, nagpapanggap ng elepante. Kung may ispo, ang preso. ako ang malapit kay Boss Yan. Ag mo akong ganyanin. Kung may sakit ka, magpatingin ka, huwag dito. Umalis ka. Ang ganda ng itsura ng asawa kong to, sakto sa gusto ko. Sayang, katawan at puso mo para sa bida. Ang sarap ng kinakain nitong demonita. Ayun, hindi lang karne ang mawawala, pati pera. Dapat sa akin ang mga alahas na to. Kapag nagdiborsyo talaga, dadalhin ko lahat to. Bakit ang liit ng maleta? Pirmahan mo na. Ang lamig ni Yan Heng. Ano ba ang nagustuhan sa kanya ng orihinal na karakter?
5 milyon lang para sa diborsyo. Sa mundo ng nobela, hindi ba't mataas na ang presyo ng bilihin? Bakit hindi mo isinama si Yanheng? Kuya, sa tingin mo ba makatuwiran to? Ano? Ayaw mong maghiwalay? Ako, Tangi, ang paghihiwalay na to, napagkasunduan natin to. pwede tayong maghiwalay. Pero, dagdagan mo ang bayad. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, pwede tayong maghiwalay, dagdagan mo ang bayad. Magkano ang gusto mo? 1 bilyon. CJ. Pirmahan. Naku, ang bilis sumang-ayon, kulang pala ang hiningi ko. Binabawi ko. Ikaw. 200 milyon. Pwede ba? Tangi, nakakita ka na ba ng tao sa negosasyon na? Pagkatapos magkasundo sa presyo, biglang tataas pa. Ganito ang ginagawa ng mga may tapang tulad ko. CJ. Pirma. Walang saysay ang salita, gawa ka muna ng kasulatan. Pagkatapos, pipirmahan ko. Yung itsura niya ngayon, parang asong ng alboroto. Na. Ang cute. Ano? Magbabago ka ba ng isip? Sino ang magbabago? Sino ang aso? Sino ka? Huwag kang matakot, ako ang may-ari ng katawang ito. Nakita ko na ang mga may sistema sa libro. Pero di pa nakakita ng nakakita sa orihinal na may-ari. Bakit ka nandito? Paumanhin. Dahil dinala kita sa mundong ito ng ngalang pahintulot mo. Mahina at walang kakayahan ang buhay ko. Laging inaapi. Pakiusap, mabuhay ka ng maayos para sa akin. At saka, bayaan nila ang mga nanakit sa akin. Sino ang gustong pumatay sa iyo? Sino? Sino talaga ang gustong pumatay sa kanya? Kung alam ko lang, hindi dapat ako nagbasa ng nobela ng walang utak. Mabilis ang basa lang tapos nakalimutan agad. Pero naalala ko, nakakatakot ang pagkamatay ng orihinal. At si Yanheng ang nag-ayos ng bangkay niya. Mukhang mabuting tao si Yanheng. Kailangan kong kumapit sa kanya para mabuhay. Hindi pwede. Hindi ako dapat maghiwalay sa kasal na ito. Bukas ang birthday ni Pishuyao. Darating ka ba kasama si Yanheng? Pei Shuyao, darating na ang bida sa nobela. Sino ka? Ano ba ang nangyayari kay Tangi? Kapatid mo si Tang Huanshan. Bakit mo tinatawag na kuya si Yanheng? Asawa mo siya, di ba? Ang lambing ng tawag mo, ano? Gusto mong agawin ang pwesto. Noon, pinilit ako ng mga magulang na ituloy ang kasal na ito. At nagwala ng matagal si Tang Huanshan. Para sa ganitong klaseng green tea, dapat mong gamitin ang paraan ng green tea. Para wala na siyang daang matatahakan. Tangi, sinabi mo ng papayag kang maghiwalay. Bakit ka tumawag kay Lolo para magreklamo? Xiaoyi, huwag kang mag-alala hanggat buhay ang lolo ko. Hinding-hindi ko hahayaan na maghiwalay kayo. Lolo, pero natatakot ako kay Yanheng. Pakibigay mo sa kanya ang telepono. Lolo, Anak, kung maghihiwalay kayo ni Xiaoyi, hindi na kita kilalang apo. Sa party sa Beijing ngayon, dapat kayong dalawa ang pumunta. naiintindihan ko na. Mahal, nabaliw lang ako kahapon. Huwag na tayong maghiwalay, okay? Halika, pumunta na tayo sa party. Bilis, sinabi na ni Lolo. Talagang paborito si Pei Shuyao. Kahit birthday party niya, ang ganda-ganda, hindi tulad ko, isa lang akong cannon fodder. Hindi ko nga alam kung paano ako mamamatay. Yanheng J, ang tagal kong naghintay sa'yo. Birthday party ni Pei Shuyao ito. Bakit ang suot mo parang duster?
Ano ba yan? Pasensya na, ate, hindi sinasadya. Nasabi ko lang ang nasa isip ko. Ate, ang biro mo talaga. Dati kapag nakikipag-usap siya kay Tanghwan, mas madali ko siyang utuin kaysa sa hinog na mangga. Ito ba, talagang nagbago na siya? President Yan, pwede bang mag-usap tayo? Yung proyekto noong nakaraan. Gusto ko sanang mag-ulas sa inyo. Tangi, ang sama mo talaga. Ako Asian Hengji ang nag-usap. Anong karapatan mo para makialam? Anong gagawin mo? Gusto mo akong saktan? Kung may lakas ng loob ka, suntukin mo ako. Dahil inanyayahan mo ng buong puso, hindi na ako magtatanggi. Ikaw. Talagang sinuntok mo ako. Kung hindi ka nangulit ng husto, hindi ako maglalakas loob na manapak. Ano ang nangyari? Yan Hengji, hindi ko alam. Bakit nagalit sa akin si ate? Sinuntok niya ako. Dapat mo akong ipagtanggol. Batang kapatid, ang pangit na green tea mo, matagal nang hindi na uso yan. Kapag umuusad ang gulong ng kasaysayan. Sa utak mo ba lahat tumatama? Serves you right, dapat mo siyang tawaging kuya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May gusto sa'yo si Tanghwan Shan. Laging iniisip kung paano ako mapapalitan para siya ang umakyat. Ako pala ang natitirang makalumang relikya. Ang galing niyang magsalita. Tol, pag nahuhumaling sa lalaki, dapat diretso lang. Turuan kita kung gusto mo, gawin mo. Halimbawa, ganito. Ang bango-bango mo, mahal. Kuya Yanheng, huwag kang makinig sa kanya. Hindi talaga ganoon. Huwag mo akong tawagin kuya. Nakakadiri ka. Bakit mo ako tinitingnan? Mali-mali, masyadong matindi ang ugali ko, mga suportador. Hindi pwedeng magalit. Ano nang nangyari, mahal? Yung nangyari kanina, Tangi. Hindi mo ba ipapaliwanag? Anong nangyari? Yung paghalik ko sa'yo ay naku matagal na tayong mag-asawa. Hindi kita pagagalitan kung inaagaw mo ang atensyon ko. Tangi. Maghihiwalay din tayo sa huli. Maging disente ka. Pasensya na, mahal. Hindi tayo maghihiwalay, hindi. Tangi. Hindi ko inakala may ganoong kagandahan sa nobela, ang ganda-ganda. Pwedeng sabihin siya ang bida sa istoryang mahal ng lahat. Sino ka? Ako si Pishuyao. Kilala mo naman ako, di ba? Siya ang bida sa orihinal na kwento, si Pei Shuyao. Magkababata sila ni Yanheng, maraming mambabasa. Ang nagkamali na magkasintahan sila. Pero si Pei Shuyao nakipag-ibigan sa iba. Kung mapag-isa ko si Yanheng at si Pei Shuyao, malaking utang na loob niya iyon sa akin, kaya natural. Protektahan niya ang buhay ko. Kuya Yanheng. Anong nangyari kay Tangi? Bakit nahihiya pa? Ako, masyado lang akong natuwa nang makita ka. Ang tagal nating hindi nakita. Kuya Yanheng, na-miss mo ba ako? Maayos ba ang pag-aaral mo sa ibang bansa? Hindi masyado, namimiss ko ang mga luto mo araw-araw. Ate Tangi,
Okay lang ba kung bumisita ako sa inyo? Siyempre naman, mainit ang pagtanggap ko. Ang bait mo, et tangi. Kuya Yanheng, naalala ko, ganyan ka rin noong bata ka. Madalas akong niyayakap. Kapag may oras, pumunta ka sa bahay para kumain. Yanheng, ang pagluluto niya nitong mga nakaraang taon ay talagang umunlad ng husto. Ano, naiintindihan kita, di ba? Ah, mahal, hintayin mo ako. Tangi, baliw ka ba? Bakit mo ako itinulak? May gamot ka ba? Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Bago tayo magdiborsyo ng formal, tuparin mo ang tungkulin mo bilang asawa. Ako. Sige na. Tinutulungan kita pero mali pa rin. Ang mga tao sa libro. Hindi kaya lahat sila ay baliw? Mga panauhin, maraming salamat sa inyong pagdalo. Sa birthday party ng aking anak na babae, ang aking anak na si Shuyao. Ito ang nag-isang anak ng pamilya P. Talagang napakaganda. At kahanga-hanga. Hindi lang yan, bilang nag-isang anak ng pamilya Pei, si Pei Shuyao, ang magiging susunod na leader. Malinaw ang intensyon ni Ji Pei sa pagdaraos ng birthday party ngayon, di ba? Nabasa ko na ang maraming nobela, pamilyar na ako sa mga pahayag ng Is. Ay, nga naman. Si Pei Shuyao mula sa hitsura. Pamilya, kaalaman, hanggang sa kakayahan talagang karapat-dapat. Natawaging perpekto. Tama, kung ang loko-loko kong anak na lalaki ay makakapag-asawa kay Pei Shuyao, iyon ay isang napakalaking biyaya. Sino ang hindi sumasang-ayon? Ang anak ko, nang makita lang ang larawan ni Gen Pei, ay agad na nahumaling. Ilang taon ka na? 48 na ako at may anak na babae pa ako sa bahay. Kapareho ng edad ni Gen Pei, kumpleto na ang pamilya ko. Ano ba ang sinasabi ng babaeng ito? Dumating na ang anak ko, una na ako. Sage. Tangi, ikaw. Huwag kang magalit, baka isipin talaga nila na anak kita. Tangi. Asawa ka pa rin yan, maaari bang? Huwag kang magpahiya sa publiko. Sige, mahal, nag-aalala lang ako na ayaw mong aminin. Naasawa mo ako sa publiko kaya gumawa ako ng sarili kong pagkakakilanlan. Yanheng, nandito ka ba? Gusto ko nang maghiling para sa aking kaarawan. Nakuha na kita, Pei Shuyao. Sana pagkatapos kong grumadua, makapasok ako sa Yanshai Entertainment at makapag-aral at makaranas sa tabi ni Kuya Yanheng. Naaalala ko, gusto ni Yanheng ang kanyang assistant. Palang pala, ibang assistant pala yun. Pwede ba, Kuya Yanheng? Pwede. Mukhang sa ilalim ng aura ng bida. Hindi talaga makakapagtanggi si Yanheng kay Pei Shuyao. Salamat, Kuya Yanheng. Baka dahil dinala ako dito ng libro, kaya nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kuya Tsiaheng, sana magtulungan tayo sa hinaharap. Sana magtulungan tayo. Parang nagpapangako sila ng mga panata sa kasal, di ba? Huwag kang mag-alala, Ate Tangi.
Mula ngayon, ako na ang iyong. Tik-tik sa tabi ni Kuya Yanheng. Bantayan ko siya para hindi siya magloko. Okay lang yan. Basta tayong tatlo, masaya ang buhay. Okay na iyon. Ano? Ang ibig kong sabihin, dahil nariyan ka para bantayan si Yanheng. Nakakampante na ako. Mag-usap muna kayo, nagugutom na ako. Hahanap muna ako ng makakain. Kuya Yanheng, dati, ayaw na ayaw mo kay Ate Tangi, di ba? Parang nagbago ka. Huwag kang makialam sa akin. Gusto mo talagang pumasok sa kumpanya? Pero usapan na, assistant lang ako. Wala nang iba. Sige, ayusin ko. Nanay, tatay, ate, sinaktan nila ako. Kailangan niyo akong ipagtanggol ngayon. Ito pala ang mga magulang ng orihinal na katawan. Sa libro, sobra silang mabait dito. Kaya nainggit si Tang Huanshan. At itinulak siya pababa ng hagdan. Noong binabasa ko yon, parang kakaiba ang relasyon nila. Hindi naman talaga siya pinapaboran gaya ng tingin ng iba. Tangi, asawa ka na, araw-araw mo namang inaapi ang kapatid mo. Humingi ka na ng tawad kay Huanshan. Nanay, tatay, ako ang paborito ninyo, di ba? Siya ang may gusto sa asawa ko. Bakit hindi ninyo siya pinapagalitan? Ako pa ang sinisisi. Nagkakalat ka. Kailan ko gusto ang biyenan ko? Nanay, tatay, hindi siya ang mabait na anak na akala ninyo. Sa totoo lang, ganyan siya kung umapi sa akin. Humiling ng paumanhin kay Tangi ang iyong kapatid na babae. Sinasabi ninyo, kahit na si Tang Huanshan ay gustong pumasok sa pamilya, kasalanan ko pa rin. Ako ang magpapaumanhin sa kanya. Kung magsasabing, huwag ninyong sisihin ako. Kung gagamitin ko ang tiyampag para linisin ang inyong utak. Kalokohan, siya ang iyong Ed. Ang Huanshan, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Tatay, Ano ang pinag-uusapan nyo? wala. Matagal na kaming hindi nakikita si Yi. Gusto naming pawiin siya at manatili ng ilang araw. Huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Kanina lang dahil kay Tang Huanshan. Siniraan nila ako at pinilit akong humingi ng tawad. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka makamali ng pagkaunawa si Yanheng. Hindi maganda iyon. Tingnan mo silang dalawa. Hindi lang sila nagtatanggol kay Tang Huanshan. Nagsisinungaling pa sila ng harapan, siguro. Natatakot silang masaktan ka. Yak na nagkakamali ka sa pag-isip tungkol sa amin ng iyong mga magulang. Sabihin mo sa amin, babaguhin namin. CJ, paumanhinan niya ako, naglakas loob siyang makialam sa ate. Tang Huanshan, humingi ng tawad. Ayaw ko. Humiling ng tawad. Paumanhin. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, paumanhin. Okay lang. Bata pa si Huanshan, hindi pa marunong. Pagsasabihan namin siya. Laging pinapaboran ka ng mga magulang. Kanina, nagkamali kami sa paghusga sa iyo. Mabuti naman at alam ninyo. Pagkatapos ng handaan, sumama ka sa aming pauwi at manatili ng ilang araw. Sige na. Bakit ngayon lang? Nag-away kami ni Tang Huanshan. Desisyon ninyong dayain ako pauwi at patayin. Kami ang iyong mga magulang. Paano namin kayang dayain at patayin ka? Ngayong gabi, magsasama kami ni Yanheng. Mahal, umalis na tayo. Paano magbabago ang ugali ng isang tao ng biglaan? Maliban na lang kung hindi siya si Tangi. Bakit mo ko tinitignan? Hindi ka si Tangi. Sino ka ba?
Ako ay dayuhan mula sa 2024. May sakit ka ba? Gusto mo magtanong tapos di ka maniniwala. Uwi na ko. Anong ginagawa mo? Uwi din ako. Magmaneho. Huhuhu, alam ko na, mahirap kumita ng pera, mahirap kumain ng tae. Hindi madali ang buhay ng mayamang asawa na maraming pera at libreng oras. Bukas ay 15 na. Sigurado ka bang di ka uwi? Anong meron sa 15? Di mo masabi ng maayos, baka ka mabulunan. Yi. Mahina ka mula pagkabata. Sinabi ng matandang doktor na ang gamot na ito ay dapat inumin tuwing 15 ng buwan para sa kalusugan mo. Ang sinabi niyan hindi 15 bawat buwan. Talagang kakaiba ang pamilya Tang. Mali ang ginawa ng magulang mo kanina. Pinagalitan namin si Juan Shan pag-uwi. Hanggang ngayon, di pa makatulog ang tatay mo sa pag-aalala. Di ka ba dati nagkatrabaho? Naghanak kami ng isang variety show para sa'yo. Ang impormasyon ng programa ay darating sa mga susunod na araw. Gusto mo bang umuwi at tingnan? Naaalala ko na ang orihinal na katawan ay nasa showbiz. Pero isang maliit na artista lamang. Wala nang trabaho ng halos kalahating taon. Anong klaseng variety show? Music variety show. Kung interesado ka, papasundo kita bukas ng sasakyan. CJ. Kakaiba talaga ang pagkamatay ng orihinal na katawan. Tiyak na may kinalaman sa kakaibang pamilya Tang. Sa pag-uwi ko, imbestigahan ko sila ng mabuti. Walang nagalaw sa mga gamit mo sa kwarto. Hinihintay ka lang bumalik at tumira. Ang kwartong ito ay maginhawa. Mukhang talagang kwarto ng isang prinsesa na mayamang dalaga. Si Tang Yongkang ay 28 taong gulang. Panganay na anak ng pamilya Tang, mabuti siya sa orihinal na katawan. Tuwing inaapi ni Tang Huanshan ang orihinal na katawan, ipinagtatanggol niya ito sa harap ng lahat, pero bakit parehong bedside table? May larawan ni Tang Yongkang. Ano to? Tangi, wag. Sinong nag-utos na ilagay mo ang larawan? Sa drawer. Huwag mo nang gawin yan, baka malaman ng kuya mo. Magagalit siya. Hindi magkapatid kayo, bakit ganito? Dapat ilagay ko sa tabi ng kama ko. Ang litrato ng asawa ko. Huwag mo nang tanggihan, natalo ka sa pustahan mo sa kapatid mo. Sinabi mo, ilalagay mo ang litrato niya sa tabi ng kama, 10 taon. May sakit ka ba? Hindi ko iyan ilalagay. Ano ba? Yongkang, bakit ka nakatayo? Bumalik ka na at humiga. Okay lang. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Yi. Namimiss ko siya, kaya dumalaw ako. Noong nakaraang monthly family dinner, hindi ka umuwi. Galit ka ba sa kuya mo? Ha? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa kuya. Sabihin mo sa akin. Bitawan mo muna ako. Tangi, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba ang ginawa ko? Wala naman akong ginawa sa kanya. Talaga pala, ang pagmamahal ng pamilya Tang sa orihinal na karakter, peke lang.
Kapag galit ang isang tao, madaling makita ang tunay niyang kulay. Magalit ka pa. Ikaw. Okay lang, mabihira lang umuwi si Yi. Huwag mo siyang pagalitan. Kung ayaw mong ilagay, di huwag ilagay. Si Yanheng na to, inagaw niya ang lugar ko sa puso, ng kapatid kong babae. Kuya, ang drama mo parang artista ka. Huwag kang magbiro sa kuya. Alam mo kung gaano kita kamahal. Ma, tungkol sa music variety show, pwedeng pirmahan ang kontrata ngayon? Pwede. Salamat, Ma. Isang episode lang ang pwedeng lagdaan ko. Isang episode. Lahat ng contestants sa music variety show na to ay Ma, sabi mo malakas ang koneksyon ng pamilya Tang, di ba? Yung mga ma-eliminate sa first round ay mga walang pangalan at koneksyon, mga stepping stone lang. tangi. Ang mga inimbita sa variety show na to ay mga established singers na may mga obra. Wala ka pang kanta na umaabot sa standards, kaya Pero kung tulad kong klaseng tao ay nakakapirma, hindi ba't may problema iyon? tangi, huwag kang ngang maarte. Sige na, tumigil ka na, baka mawalan ka pa ng trabaho. Oras na para uminom ng gamot. Nasaan siya? Ma'am, umalis na ang iyong ladi kaninang hapon. Tangi, niloloko mo ako. Manager J, dapat ba tayong maglaan ng oras para pag-usapan ang pag-record ng music show? Abala ko, kapag napili mo na ang kanta, isend mo lang sa akin ang impormasyon. Ako na ang kausap sa production team tungkol sa copyright. Hindi ako kakanta ng kanta ng iba. Hanapin mo lang ako ng recording studio. Ibig mong sabihin, ikaw ang magsusulat ng kanta mo. Parang ganun na nga. Wala akong oras para magbiruan. Isend mo lang sa akin ang impormasyon. Ang napili mong kanta. May gagawin pa ako, Biena. Ikaw. Ganito ang ugali ni Jixinki, parang wala siyang pakialam. Sa isang katulad kong extra sa kwento. Para maging matatag sa mundo ng nobela, mukhang kailangan kong magkapit sa hita ni Yanheng. Honey, May sira ka ba? honey, pwede ba akong humingi ng tulong? Hindi. Alam ko naman, matino at mabait ka, honey. Isang malaking biyaya. Ang maging asawa mo. Pupunta na ako sa opisina mo, honey. Ikaw ang pinakamabait. Mahal kita. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Hindi. Ang opisina ni Boss Yan, bawal pumasok ang hindi kailangan. Hello, ako ang asawa ni Yanheng. Ako si Tangi. Ang opisina ni Yanheng ay hindi basta-basta mapapasukan, kahit ikaw pa. Mestang, maghintay na lang po kayo sa lounge. CJ, Wala po si Boss Yan. Pwede kayong maghintay sa loob ng opisina. Hindi ba't sinabi mo, bawal pumasok sa opisina ni Boss Yan ang sinuman? Assistant Pay, iba po kayo sa iba. paano ako naiba? Alam ko na. Pei Shuyaw. Sinabi niyang hindi ka tao. Hindi po yon ang ibig kong sabihin. Assistant Pay, espesyal po kayo kay Boss Yan, kaya may pribilehiyo kayo. Ano ang ginagawa ninyo rito? Shuyaw, tingnan mo si Yanheng. Gaano siya ka-concern sa iyo? Honey, kanina hindi niya ako pinapasok. Pero pinapasok niya si Pei Shuyaw. Ganito ka lang ba kapag may sinusuportahan? Boss Yan, hindi po. Pumunta ka sa EC para mag-resign. Ipinagtatanggol ako ni Yanheng. Ang sarap ng pakiramdam. Sa mundo na ito, dalawang klase ng tao ang ayaw ko.
Isang uri ay yung mga taong nagbibigay ng pabor sa iba nang hindi sumusunod sa prinsipyo. Ang isa pa naman ay yung mga sumusunod sa prinsipyo, kaya hindi ako binibigyan ng pabor. Ate Tangi, huwag kang makamisip. Si Kuya Yanheng, itinuturing ko lang siyang tunay na kuya. Alam na iyan ng lahat. Bago maglandian, maging magkapatid muna. Ano na kuya't ate-atehan? Pampahanda lang yan para maglandian. Pumunta ako sa kumpanya para hanapin si Yanheng. Manghihiram sana ako ng recording studio ng kumpanya. Mas mabuti kung may kasama pang ilang tao. Manghihiram ng recording studio. Gagawa ka ng kanta. Pumirma ako sa isang music variety show. Kailangang matapos ang kanta. Bago magsimula ang pagre-record ng show. Kuya Yanheng. Maliit na bagay lang yan. Tulungan mo na siya. Tulungan mo na siya. Ikaw na ang mag-ayos para sa kanya. Talagang bida, isang paglalambing lang, nagawa na ang supporting actor. Ate Tangi, samahan kita. Si Kuya Yanheng, palaging malamig ang pakikitungo sa lahat. Paminsan-minsan lang siyang nagbibigay ng espesyal na pabor sa akin. Yung paghiram ng recording studio. Ako na ang bahala, siguradong papayagan yan. Ang bait mo talaga, Shuyaw. Kahit na ako ba ay bahagi lang ng kanilang laro. Basta't makakamit ko ang gusto ko, okay na. Assistant P, bakit ka po na parito? 8P, sabihin niyo lang po sa amin kung may kailangan. Bakit pa po kayo mismo pumunta? Manghihiram ng recording studio si Ate Tangi para gumawa ng kanta. Kuya Zhang, tulungan siya ng buong puso. Personal na inutos ni Assistant Pei. Siguradong seryoso akong gagawa. Hindi ba yan ang asawa ni Boss Yan? Ate Tangi, huwag kang mahiya, may trabaho pa ako. Alis muna ako. Salamat, Shuyaw. Lahat, handa na, magsisimula na tayo. Ang pinakamalaking pangarap ko sa nakaraang buhay ay tumayo sa entablado at kumanta. Hindi ko inakala na matutupad pala ito pagkatapos maging kabit. Sino ang pangarap na naiwan sa batong may lumot? Isang ulan ng taglagas, nagkalat na naman ang mga bulaklak sa lupa. Mga biyahero nagmamadaling naglalakbay. Dumadaan sa apat na panahon, bumibisita sa mga tahanan. Nakakabagbag damdamin ang boses ni MS Tang. Ang ganda-ganda talaga pakinggan. Nga, hindi siya tulad ng sabi-sabi, na wala siyang kwenta. Tangi, ano ang ipapangalan mo sa kantang ito? Isang paglalakbay sa bundok. Tulungan mo akong isulat. Maubuhi. Hindi ako akyat. Talagang kahoy si Yanheng. Tumatawag ka ba sa akin para maging third wheel? Kuya Yanheng, ayokong sumali sa proyektong iyon. Talagang kahit ilang beses ko pang panoorin. Hindi ako, pagkamangha sa kandahan ni Shuyaw. Sino ang makakatanggi rito? Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Huwag. Pakiusap. Ayan na naman, gumana na naman ang misteryosong aura ng bida. CJ, ikaw na ang bahala sa trabaho mo. Ayos. Kausapin ko na si Xiao Li tungkol sa trabaho. Pampublikong lugar ito. Mag-ingat ka. Bilang pangalawang lalaki, talagang kontrolado siya ng aura ng bida. Mas madali na lang akong magtataguyod sa kanila. Hindi ka pa alis? Aalis na, aalis na. Honey, uwian ka na? Pwede bang makisakay? Honey, gusto mo bang pakinggan ang bagong kanta ko? Ikaw ang kumanta. Kumusta naman? Huwag kang mahiya, purihin mo ako ng husto. Maganda naman. May magandang panlasa ka. Tanong ko lang. Kanina sa elevator.
Bakit ganoon ang tingin mo sa akin? Anong klaseng tingin? Yung tipong, parang tupang ihahain. Nako, kitang-kita ba sa mukha ko? Ang pagtatangka kong ipagtagpo sila? Mali ang tingin mo. Narinig mo na ang magandang kantang ito. Bigyan mo naman ako ng pabuya. Sanayin mo akong magmaneho. Marunong ka naman mag-drive, di ba? Matagal na akong hindi nagmamaneho, medyo nangangapa na. Tulungan mo na ako. Dahil namatay ako sa aksidente sa sasakyan. Pinakaligtas na magmaneho na lang ako mismo. Baka gusto niyang magsanay sa pagmamaneho. Para magkaroon ng pagkakataong magkasama kaming dalawa. Palit tayo ng upuan. Salamat, honey. Paano ba i-start itong kotse? Tapakan mo ang clutch. Yung kaliwa ba ang clutch? Gets. Bakit kumakalampag itong kotse? Bitawan mo na ang preno ng kamay. Umupo ka ng maayos, aalis na tayo. Salamat sa ngayon. Walang anuman. Saan ka balak matulog ngayong gabi? Dito ako matutulog. Hindi ako naghihiwalay ng kasal para lang mailigtas ko ang aking buhay. Hindi ko akalain na kailangan ko pang ibigay ang aking katawan. Bakit ka nandito? Hindi ba tayo laging hiwalay ng kwarto? Kwarto ko ito. Kaya kong matulog saan ko gusto, may problema ba? O wala pong problema. Talagang ang mukhang ito ay tumagos mismo sa aking puso. Hindi pwede, Tangi. Gisingin mo ang iyong sarili, ang katawan niya ay pag-aari ni Pishuyaw. Ang pera ang sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Ano ang pag-uusapan natin? Kahit ayaw kong maghiwalay ng kasal. Pwede bang yung allowance sa buhay? Magkano ba ang kailangan mo? Pwede ba ito? Bibigyan kita ng secondary credit card. O siya, boss. Ah, hindi. Asawa ko. Ibibigay ko sa iyo itong master bedroom. Ako na lang sa guest bedroom matutulog. Magandang gabi. Gagawa ako ng almusal para sa iyo bukas ng umaga. Ang cute niya tingnan kapag ganyan siyang gustong-gusto lang ng pera. Bakit ko naman napanaginipan ang ganitong bagay? Oy! Asawa, ang itim ng bilog sa ilalim ng mata mo. Gumawa ka ba ng kalokohan kagabi, hindi ba? Hindi sanay sa ibang kama. Ito ang almusal na ginawa ko para sa iyo. Tikman mo mabilis kung masarap ba. Binigyan mo lang siya ng secondary card, ganyan nakasaya siya. Kung bibigyan ko pa siya ng mas marami, mas matutuwa pa kaya siya. Hello, Kuya Yanheng, nasa labas ako ng pintuan ng bahay mo. Dumating ako para ihatid ka papasok sa trabaho. wala ako sa bahay. Natanong ko na ang driver mo. Kuya Yanheng, buksan mo na ang pinto. Ako na ang magbubukas ng pinto. Magandang umaga, at Tangi. Salamat sa pagbukas mo ng pinto para sa akin. Walang anuman. Kuya Yanheng. Bakit ka bigla-bigla na tumira dito?
Dahil diyan, inantay lang ako ng buong magdamag sa bahay mo nang walang saysay. Bahay ko rin ito. Kung hindi ako dito titira, saan ako titira? Kaya pala hanggang ngayon si Yanheng. Pangalawa lang. Ganyan ang isip niya, sino ang magkakagusto sa kanya? Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, Kuya Yanheng. Kuya Yanheng. Ang totoo, may itatanong ako tungkol sa proyekto. Trabaho. Pagdating sa opisina na natin pag-usapan. Nakakaasar talaga. Sobrang seryoso. Shuyao, hindi ka pa kumakain ng almusal, di ba? Halika. Kain kayo ni Yanheng. Wow, Tangi. Ang sarap tignan nito. Salamat, Ate Tangi. Walang anuman. Dapat lang. Dapat lang. Kuya Yanheng, palaging mahina ang pangangatawan ni Ate Tangi. Kung uwi ka, maapektuhan siya, di ba? Ay, totoo. Pero nasa guest room ako. Malayo ka, Yanheng. Kahit mag-party siya sa kwarto, hindi ako maabala. Kuya Yanheng, hiwalay kayong natutulog ni Ate Tangi. Hiwalay kami palagi. Hayop na babae. Kahapon ang bait-bait sa akin. Bakit ngayon sa harap ni Peshuyaw? Parang ayaw niyang makilala ako. Hindi na ako kakain. Sumama ka sa opisina. Tangi. Sa susunod na lang ako tatikim ng luto mo. Alis na kami ni Kuya Yanheng. Ingat sa biyahe. Ang weird. Parang, si Yanheng, mabait lang kay Peshuyaw. Kapag may bida siya. Iba ito sa nakasulat sa libro. Biyushan. Alam kong matapang at ambisyosa siya. Kung gusto kong magtagumpay sa showbiz, magandang partner siya. Chan. Salamat sa pagpunta. Ang totoo, gusto kong lumipat ng manager at kumpanya. Ano ang sitwasyon mo? Hindi ako pinapansin ng dating kumpanya. 3 taon pa ang kontrata. Gusto kong pumasok sa Yans Entertainment. Sino sa showbiz ang ayaw pumasok sa Yans Entertainment? Kahit ang mga sikat hindi nakapasok. Mukhang mahirap. Sa totoo lang, ang may-ari ng Yans Entertainment na si Yanheng ay asawa ko. Mag-asawa kayo ni Yanheng. Mag-asawa lang sa pangalan. May gusto siyang babae na si Peshuyaw. Assistant niya. Kahit hindi maganda relasyon namin, hindi naman walang pag-asa. Anong kailangan mo? Tulungan mo akong makipag-terminate sa dati kong kumpanya at makipag-partner sa Yans Entertainment. Bakit kita tutulungan? Bilang manager, kailangan mong artistang makakatulong sa'yo. At ako ang pinakamagaling para dyan. Mabuting pakikipagtulungan. Oo nga pala. Ito, pamilya ko ang pumirma ng kontrata ko. Kopya ng kontrata. Tingnan mo, mahirap bang makipag-terminate? Napakahigpit ng mga terms dito. Kung gusto mong mag-terminate, 80 milyon ang babayaran mo. Mukhang ayaw talaga ng pamilya mo. Sa showbiz ka. Ganito kalaking penalty, hindi mo kayang bayaran. Ate Shan, ako na ang bahala sa termination. Ngayon, alamin mo muna ang kalagayan sa Yans Entertainment. Panahon na para harapin ang mga pamilyang tang na mga bloodsucker. Bakit hindi ka nagpaalam na uwi ka? Kung nagpaalam ako, paano ko makikita? Ang pag-aaksaya nyo, hindi lang siya matipid. Siya kada buwan, nagbibigay ng 7-digit allowance pero wala pa ring pera. Dahil ginawang atheist nitong mag-ina. Tangi, ano ba ang problema mo? Ang perang ito ay kusang loob mong ibinigay. Kasalanan ko. Kahit aso ko, tumatanggap sa akin. Kayo, gumastos ng malaki, mas masahol pa sa aso. Nanay, dapat mong turuan siya.
Yi, ang lala na ng mga sinasabi mo. Huanshan, pumasok ka muna sa kwarto. Kakausapin ko si Yi. Nanay, naiinis lang ako, masyado mong pinapaboran ang kapatid ko. Hindi ka magagalit, di ba? Siyempre hindi. Ikaw ang paborito ko. Mabuti naman. O nga pala. Nanay, yung artist contract ko sa kumpanya. Nasaan? Gusto kong makita. Bakit mo biglang naalala ang kontratang ito? Gusto kong mag-terminate ng kontrata. Termination compensation. 80 milyon. Gusto mong mag-terminate, hindi ako pumapayag. Kuya, hatulan mo naman ito para sa akin, kuya. Yi, mahina na ang katawan ng kuya mo. Dahil lang sa ganitong maliit na bagay, pinagagalit mo siya. Naglagay ka ng 80 milyong pampasabog sa akin. Maliit na bagay yun. Kung ako ang nakaka-istorbo sa tulog ni kuya, malaking bagay na yun. Gaano mo ba ako kamahal? Anong sekreto ba talaga ang mayroon ako? Na nagpapa-plastic ka iluusiping ng ganito. Kuya, hatulan mo naman ito para sa akin. Yung economic contract na pinirmahan para sa akin ni mama noon. May 80 milyong penalty doon. Alam mo ba yun? Ano? Anong nangyari? Wala naman sa pamilya natin ang pumasok sa showbiz. Hindi ko rin alam ang mga intricacies sa loob kaya pumirma ako. Saka, bakit mo gustong mag-terminate? Napakahirap makahanap ng kumpanyang pipirma sa'yo. Gusto ko lang talagang mag-terminate. Kuya, sinabi mo kahit kailan. Ipaglalaban mo ako. Ate, lagi kitang sinusuportahan ng kuya mo. Pero tungkol sa pagte-terminate, hindi ako pumapayag. May share si mama at papa sa kumpanyang to. Maasikaso kanila. Sige, kung hindi niyo ako tutulungan. Ibebenta ko lahat ng ari-arian ko. Babayaran ko ang 80 milyon. At maaalala ko ang kabutihan niyo sa akin. Kabutihang nagdulot sa akin ng napakalaking utang. Hoy, Yi. Tutulungan ka ng kuya. Tutulungan kitang mag-terminate. Pero may isang kondisyon ang kuya. Ang bagong kumpanya, ako ang pipirma para sa'yo. Ayos. Ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin, kuya. Kung gusto mong magpasalamat, alagaan mo lang ang sarili mo. Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Alam mo ba yan? Sige, lumabas ka muna sandali. May sasabihin ako kay mama. Yung Kang, huwag kang mag-arte. Alam mo namang siya. Ma, pahinaan mo naman. Huwag na nating pag-usapan yan. Alam ko, hindi ko na yan babanggitin. Pero tungkol sa pagte-terminate ni Yi, Anong sikreto-sikreto? Wala akong marinig. Yi. Pumayag na si mama na i-terminate mo ang kontrata. Pero gabi na, dito ka na matulog mamaya. Bukas may meeting ka sa manager mo para i-terminate ang contract. Salamat, kuya. Gusto mo? Pinapagawa ko ito. Pa sa feature superstar natin. Stalker pala itong hayop na to. Salamat, kuya. Pagod na ako, magpapahinga muna. Sige. Nakakatakot tingnan ang mga litratong to. Parang nabibilangan ako.
Anong katok-katok, maaga pa. Buisit, muntik ko nang makita ang mukha ng suspect. Ang tagal kong kumatok, hindi ka sumagot kaya nag-alala ako. Bakit ang saya-saya niya? Nandito na manager mo, pwede nang i-terminate ang contract. Pinagkatiwalaan ako ni Boss Lou na alagaan ang anak niya. Malaking karangalan yun. Kaya makatarungan lang na i-terminate ang contract. Yung penalty fee. Anong penalty fee? Wala na. 80 milyong penalty fee, binigay lang ng libre. Ipinapakita nito ang halaga ni Bossiping. Sa kumpanya, pero yung mga to, walang respeto sa akin. Mukhang utos din niya to. Chan, Kumusta ang termination ng contract? halika. Ang yaman talaga ng pamilya nyo, 80 milyon yung penalty fee. Walang binayaran sa penalty, sila pa ang nag-initiate. Mas astig yun. Ang lakas ng backer, pero ganyan ang nangyari. Talagang nakakapagtaka. Ano sabi ng Yans Entertainment? Pumayag. Ang galing mo talaga, Ate Shan. Hindi ako yon, malawak lang ang connections mo. Si Tangi, yung asawa. Sa papel lang ni boss yan. Pumasok talaga sa kumpanya natin. Maganda yon. Sabi, si Biyushan ang nag-recommend. Kaya pumayag si boss yan. Hindi ba galit siya sa kanya? Kung papasok si Tangi. Si Assistant P, kung hindi sumingit si Tangi, sino yan Heng at Assistant P? Magkasama sila mula pagkabata. Nagpakasal na sana sila. Sa pag-ibig, yung hindi mahal ang third party. Suportado ko sina boss yan at Assistant P. Kung gusto niyang pumasok sa Yans Entertainment, hindi ako papayag. Kuya Yan Heng. Lumabas muna kayo. Kuya Yan Heng. Bakit? Sinabi ko na, kailangan mag-atok ka bago pumasok sa opisina ko. Balik ka na lang kapag natuto ka ng kumakatok. Kuya Yan Heng, pasensya na. Huwag kang magalit, kakatok na lang ako. Kuya Yan Heng, pwede na ba akong pumasok? May meeting ako sa loob ng 5 minuto. Ano nang kailangan mo? Narinig ko na na-contract mo si Ate Tangi. Ano nang problema? Grabe ang pressure sa mga artista ng kumpanya natin. Sanay na si Ate Tangi sa maginhawang buhay. Natatakot ako, baka hindi niya kayanin. Alam ko, maraming magagandang kumpanya. I refer ko sila kay Ate Tangi. Hindi na kailangan. May iba ka pa bang sasabihin? Kuya Yan Heng, kung hindi mo naawa si Ate Tangi, ako naawa. Malulunod siya sa ganyang pressure. Siyang problema niya yon. Pero kaya mo namang pigilan na makontract siya, di ba? Shuyaw, kung sa tingin mo masyadong magaan ang trabaho sa Yans Entertainment, pwede ka namang bumalik sa pamilya ng Pay. Kuya Yan Heng, pinaalis mo na ba ako? Saan mo naman nakuha yan? Yung problema niya. Ikaw ang lumapit sa kanya. Tangi, hindi kita papayagang pumasok sa Yans Entertainment. Hoy, May problema sa kontrata. ano nang nangyari? Sinasabotahe ni Pishuyaw. Natatakot ako baka maapektuhan ang kontrata mo. Ano nang sinabi ni Yan Heng? Wala pa. Basta, maghanda ka bukas. Kilala mo sina Pishuyaw at Yan Heng. Mag-isip ka ng paraan.
Bigla-bigla na lang akong napunta sa loob ng nobela. Wala man lang system o special powers. Konti lang ang magagamit kong baraha. Sa nobela, si Pei Shuyaw ang bida. Mabait at inosente. May naisip na ako. Ha? Tangyi. Bakit ganyan ang suot mo nang dumating? Ano, nakakabulag ba sa pangit? Nakakadilim nga ng paningin. Tama yan, dito ako ngayon para maging pampaganda sa inyo. Tara, pumirma tayo ng kontrata. Tangyi. Shuyaw, ang ganda-ganda mo talaga. Nang tumayo ka rito, ang ibang eksena. Sa paningin ko, nawala na ang linaw. Ikaw at sila, parang hindi kayo magkadikit sa layer. Ate Tangyi, sobra ka namang magpuri. Anong sobra? Ang sikat ng araw tumatama sa'yo. Nakakasilaw pa. Ang ganda ng katawan mo, bagay na bagay sa'yo ang damit na yan. Kung ako ang nagsuot niyan, mukha na akong asong gubat. Ang lakas ng dating niya. Wala naman akong ganoon kaganda. Hindi ko makakalimutan habang buhay. Yung unang beses kong mag-record ng kanta, wala man lang. Sariling lugar para gawin. Ilang beses kong pinakiusapan si Yanheng, hindi niya ako tinulungan. Ikaw pa ang naghanap ng recording studio para sa Kin. Noon pa yon, si Yanheng. Huwag mo siyang banggitin. Ilang beses ko na siyang pinakiusapan. Ni minsan hindi niya ako tinulungan. Mas masahol pa siya sa di ko kilala. Pero nitong pagpasok mo sa Yans Entertainment, siya ang nag-approve. Anong siya ang nag-approve? Ang aking manager ang nag-asikaso. At nag-ayos para sa Kin, wala siyang kinalaman doon. Ito ang aking manager, si Bushan. Huwag kang magtaka. Na-terminate ang kontrata ko dahil sa pang-abuso ng dating kumpanya. Pinakiusapan ko rin si Yanheng, ano sa palagay mo ang sabi niya? Sabi niya, karapat-dapat ka ba, at pinaalis niya ako. Kuya Yanheng, paano niya nagawa yon sa'yo? Hindi naman siya ganoon kausap sa'yo, di ba? Si Yanheng, sa totoo lang, galit na galit siya sa Kin. Kung hindi dahil pinilit siya ni Lolo na panatilihin ang relasyon namin, matagal na niya akong hiniwalayan. Ate Tangyi, huwag kang malungkot. Si Kuya Yanheng, malamig lang talaga ang ugali. Sa mga malalapit sa kanya, mabuti naman siya. Hindi lagi niya akong inaaway. Masama siya. Ikaw, lagi mo akong tinutulungan. Kamusta? Sa dating kumpanya ko, marami akong hirap na pinagdaanan. Buti na lang nakilala kita rito. Siguradong matutulungan mo akong magtagumpay. Siguro nagligtas ako ng buong kalawakan sa nakaraang buhay. Kaya ngayon nakilala kita. Tangyi, ginagawa mo bang pilayin si Pishuyaw? Ate Tangyi, hindi naman sa ayaw kita. Magsihin sa Yanshi Entertainment, pero sobrang competitive ng kumpanya. Natatakot ako baka hindi mo kayanin. Nandyan ka naman, di mo ako pababayaan. Kung ikaw ang mag-aalaga sa akin, madali na lang to. Marami ang nagsasabing wala ako sa lugar. Mag-sign sa Yanshi Entertainment. Naghihintay lang silang pagtawanan ako. Pero, iba ka sa kanila, di ba? Ako, Shuyaw, alam kong mabait ka talaga. Tunay kang mabuti sa akin, hindi tulad ng mga plastic. Nasa harap mabait, sa likod naman iba. at Tangyi, syempre totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, ipagmamalaki kita. Ang bait mo talaga, Shuyaw. Nasaan ang AC? Maaari mo ba akong samahan? Tara na. Sino nagsabing nakakasuklam ang White Lotus? Ang galing nito. Parang Diyos na nag-aaway, ang tao ang nagdurusa. Kung hindi papayag si As, hey, sino ang magbibigay ng kontrata kay Tangyi? Shuyaw, ang kontratang ito ay napakahalaga. Kung ikaw mismo ang magbibigay sa akin, tatatak ito sa akin ng matagal. Maalala ko ang araw na ito. Buti na lang pumasok siya sa Yanshi Entertainment. Walang kinalaman si Yanheng. Sa nobela, ang orihinal na karakter mula buhay hanggang kamatayan, tauhan lang. Ang kanyang layunin ay pag-awayin sina Yanheng at Pishuyaw. Ngayon, sa pagsin ko ng kontratang ito, hindi sinasadya. Naging parte ako ng main cast. Sa ganito, makakaligtas ako hanggang dulo. Congratulations, Tangyi. Salamat Shuyaw ang mga bagay ko.
Ipagkakatiwala ko na sa'yo. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa King. May konting impluensya ako sa Yanshi Entertainment. CJ, Si Tangi, bilang tunay na Emares yan. Kailangan pa niyang tingnan ang mukha ni Pishuyaw. Isang assistant lang, nakakainis yun. Mula ngayon, ang mga bagay ni Tangi ay mga bagay ko na rin, narinig niyo. tama. Ako ay protektado ni Pishuyaw. Kung utos ni As, Pei, gagawin ko ng buong puso. Paano mo nasisiguro na mahuli mo si Pishuyaw sa mga sinabi mo? Dahil mabait siya. Bilang bida sa nobela, napipilitan siyang sumunod sa karakter na mabait. Ano man ang gawin niya, hindi niya malalabag ang pangunahing linya ng kabaitan. Ngunit ako, walang karakter, walang label. Kung gusto ko, maaari akong maging anumang anyo. Ikaw naman, puso kang parang unggoy. Pero si Pishuyaw, nagpakita siya ng pagkilos na parang may-ari ng bahay sa'yo. Wala kang pak. Sana nga ganyan siya sa akin. Bakit ako mag-aalala? Gamit ang titulong Ingress yan, may black card akong magagamit. At hindi ko kailangan tuparin ang mga tungkulin bilang asawa. Malaya akong ituloy ang aking karera. Sa lahat ng paraan, panalo ako. Matalinong mag-isip. Tara, tingnan natin ang recording studio. At i-record ang bagong kanta mo. Kaya, ang dahilan kung bakit hindi niya ako hiniwalayan ay talagang pera ko lang. Marian, bakit kayo nandito? Napirmahan na ba ang kontrata ni Tangi? Kakatapos lang dalhin ng AR ang kontrata. Alam ng lahat na dati, ayaw na ayaw ni Marian kay Tangi. Pero ngayon, hindi lang siya pinasok sa kumpanya. Ngayon pa mismo. Baka magbabago na ang panahon. Ang boses na ito, buhay na buhay. Bakit tuwing nakikinig ako, parang electronic device? Na sinasaksak, bigla akong nasisiyahan. Ngayon, nakikita ko kay Tangi. Ang isang bagay na lubos na naiiba sa dati. Parang tunay na nabubuhay. Masaya kumain mag-isa. Hindi kailangang harapin ang mukha ng taong iyon. Naku, bakit araw-araw siya umuwi nitong mga nakaraang araw? Masarap. Sakto lang. Kukuha ako ng kubyertos para sa'yo. Siya ang sugar daddy ko, kailangan ko siyang alagaan. Bakit ka may oras umuwi para kumain itong mga nakaraang araw? Nasaan si Shuyaw? Close ba kayo? Ang lambing mo sa pangalan. Kasi naman ang aking asawang mahal. Kaya minamahal ko rin siya. Ano ba naman ang iniisip mo? Wala akong relasyon kay Pei Shuyaw. Dapat hindi yun ang kaso. Hindi naman ganyan ang nakasulat sa libro. Talagang hindi mo gusto si Pei Shuyaw. Hindi ko gusto. Kaya, yung pagmamagaling mo, ang pagtutulak mo sa amin ni Pei Shuyaw. Dahil sa tingin mo, gusto ko siya. Dalawang magkasintahan mula pagkabata. Nagkakaintindihan. Ako tong pangatlo. Dapat umalis na lang, di ba? Sa mga nobela. Ganyan naman lagi ang istorya, di ba? Kung sakali. Wala talagang relasyon sa akin si Pei Shuyaw. Hoy! Yi, may business dinner sa lungsod ngayong gabi. Bilang isa sa mga organizer ang group, kailangan mong sumama. Magkita tayo at mag-usap. CJ, Ayan, tinext na ako ng kuya ko, alis muna ako. Tangi. Ayoko lang. Maging sugar daddy mo. Manager Lee. Balita ko, kinuha mo na rin yung sikat na actress. Si Duan Yingrong bilang pangwalo. Napakaganda. Pahalang mapasaya ako. Ginagawa niya lahat ng klase ng laro. Siyempre naman. Sa showbiz, magaling silang magpasetsi. Ang Yi. Kilala mo? Di nasa showbiz din siya? Isang maliit namang awit lang. Mukhang maganda naman.
Bakit hindi mo na lang kunin bilang pangsyam? O kaya, sumunod ka na lang sa akin? Siguradong, aray, bakit mo ako sinuntok? Lalabanan kita. Manager Lee. Ikaw pa. Ang mga api sa akin. Hindi mo kaya. Tang Yi. Ligtas ka ba? Nasaktan ka ba? Huwag kang mag-alala, hindi niya ako kayang saktan. Pero, sa mga ganitong business event, sinisiyasat ang listahan ng bisita. Paano nakapasok yung gago na yan? Ano pang hinihintay nyo? Palayasin nyo sila agad. President yan, huwag kang magkamali, siya ang nalalambot sa akin. Tumahimik ka. Investigahan nyo. Sino talaga ang nagpasok sa kanya dito? Saich po. Yi. Tingnan mo, sinabi ko na sa'yo, magulo ang showbiz. Umuwi ka na lang sa akin. Kaya, nandoon ka pala sa crowd, pinapanood lang akong pagmalupitan? Para lang turuan ako ng leksyon, kuya. Ako. Kuya, bakit ang lala ng mukha mo? Huwag mong sabihin tama ang hinala ko. Biro lang yon. Buti na lang hindi ka nagalis sa akin. Baka gusto mong dito ka na lang matulog ngayon. Yung nangyari ngayon, siguradong may kinalaman si Tangyong Kang. Titingnan ko nga, anong katarantaduhan ba ang gagawin niya? CJ, Matagal ka na ring hindi umuwi, dito ka na muna ng ilang araw. pero, isasama ko si Yanheng. Ang busi-busi ni Yanheng. Huwag kang magmalaki. Okay lang. Ang paghatid kay Tang Yi sa bahay ng magulang niya. Tungkulin ko iyon. Pag may kakaiba, may kalokohan. Sasamahan kita para tingnan. Yanheng, nung nalaman namin pupunta ka, inayos namin yung kwarto para sa inyo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Mag-asawa naman kayo ni Yi, kaya hindi na kami naghihiwalay. Ng kwarto pa sa'yo. CJ, Hindi na kami makakaabala, maaga kayong matulog. Yanheng, salamat sa pagpunta mo sa party kanina. walang anuman. Alam kong ayaw na ayaw mo sa mga ganyang party. Kaya nagpunta ka ba dahil nag-aalala ka sa akin? Nag-aalala ako sa'yo. Ah, alam ko, sigurado. Dahil hindi pa tayo diborsyado. Pag sinaktan ng aso, titingnan muna ang may-ari. Tama ba, mahal? Grabe ka, pati sarili mo sinasaktan mo. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, magpakita ka ng totoong aksyon. Ano? Mag-asawa tayo, ano sa tingin mo? Ginagawa ko ang lahat para makalapit sa'yo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ako? Tani, talagang para sa akin. Wala kahit kaunting damdamin. Kaya ibig sabihin, may gusto sa akin si Yanheng. Hindi naman ito ang nakasulat sa nobela eh. Mayroon. Ay, kakaiba. Ang mga muebles at dekorasyon sa kwarto ko, lahat nagbago. Saan nagbago? Tingnan mo. Noong nakaraan, puno ng mga litrato ko ang kwarto ko. Ngayon, pati ang layout nagbago na. Ipadala mo sa akin yung litrato. Ipapaimbestigahan ko ito. Tulungan mo pa akong ipasuri ito. Nagdududa ka na hindi ka tunay na anak. Hindi mo ba napapansin na yung apat na sila? Mas marami o mas kaunti may pagkakahawig sila. At ako, wala talaga. Maganda pala ang tibay ng puso mo. Bukas tayo pupunta sa testing center. Siyempre naman. Ako ay isang transmigrator na pumasok sa libro. Hindi talaga ako tunay nilang anak. Bakit parang hindi malinis ang tingin niya sa akin? Aalis na ako, maliligo muna ako, mamaya na. Matulog ka sa kama, ako na lang sa sofa. Ang cute niya talaga. Ganda ng mata niya, ganda ng ilong. Ganda din ng labi.
Bakit ako nasa kama? Anong problema? Naliligo ng madaling araw. Alaynan. Kagabi. Wala ba akong ginawa? Sayang naman, ang ganda ng katawan. Hindi man lang ako nakahawak kahit papaano kagabi, talo naman. Wala, buong gabi siyang hindi mapakali. Pero wala siyang maalala. Ay, sayang talaga. Tara na, pumunta na tayo sa testing center. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Tingnan mo, Tama nga ang hula ko, hindi ako tunay na anak. sa napakaraming taon. Lagi nilang sinasabi sa lahat kung gaano kanila kamahal. Pero ang resulta, Kung patunayan ng i-test na ako ang tunay nilang anak, saka ako magugulat. gusto mo bang tulungan kitang hanapin ang mga tunay mong magulang? Hindi na. Pinanatili lang nila ako para sa pera o para patayin ako. Kailangan ko munang malaman kung ano ba talaga ang balak nila. Tutulungan kita. CJ, pero hindi kita tutulungan ng walang kapalit. Kapag naging international superstar na ako sa hinaharap, isasama kita sa kumpanya ko para umangat ang posisyon ninyo. Sige, hintayin ko na lang na iangat mo ako. Ganun dapat, mas madalas kang umiti. Ang ganda-ganda mo kapag nakangiti. Tani, Hindi ko buburahin. ihatid muna kita pabalik sa family. Kapag tapos na ako sa trabaho sa kumpanya. Pupuntahan kita. Yi, Alam tinatanggal mo niya hindi tumatang araw. parang palagi kayong magkasama. Hindi ba't galit na galit siya sa'yo dati? Mahal na niya ako ngayon. Sinabi mo bang mahal ka na niya? Matalino, cute at maganda ako. Normal lang na mahalin niya ako. Ma, anong klaseng ugali yan? Wala, masaya ako para sa'yo. Nahumiliad ako sa party. Yung mga nambuli sa akin, kayo ang naghanap sa kanila. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit niya binigyan ng pera ang mga yon? Basta busog na ako, magwawala na ako. Sisiraan mo lahat ng tao na walang pinili. Yi, kalmahan mo muna. Bakit ako magpapakalma? Mas mabuting ipaliwanag mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Yi, tiyak na may malaking pagkakamali dito. Tumahimik ka. Sa party, nangako ka mismo. Na ipagtatanggol mo ako. Yan ba ang ipinangako mong pagtatanggol? Yi, mahina na ang katawan ng kuya mo. Hindi mo siya dapat kausapin ng ganyan. Nakakapal pa ang mukha mong magsalita. Nanay kita, tapos binigyan mo pa ng pera ang mga gago na yon. Nakakatawa talaga. Kung ayaw niya talaga akong pumasok sa showbiz, hindi niya naman kailangan gumamit ng ganyang karumal-dumal na paraan. May tiyak na nag-utos nito sa likod. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mabubunyag ang katotohanan. Hindi na ako muling maniniwala. Sa sinuman sa inyo. Kayo. Nakakasuka talaga kayo. Ganito kagaling ang acting ko, pwedeng-pwede na sa Oscar. Ma, simula pa lang, alam kong tanga ang ideyang ito. Lalong lumalala siya. Hindi na namin makontrol. Mukhang yung bagay na yun. Kailangang gawin ng mas maaga. Huwag kang papatawa, kung hindi wala akong talent fee. Yi, ako mismo ang naghiwa ng prutas na to. Maling-mali kami sa'yo. Di ba gusto mo ang business van? Bukas, isasama kita para mamili bilang paumanhin. Pat yung condominium sa Yale area, mamimili din tayo. Talaga, Kung dito ka natitira ng matagal. Ma, may kilala akong magaling na interior designer. Pagdating ng panahon, ipaparenovate natin tong kwarto mo. CJ. Ang soro, nagdarasal sa manok. Lumalabas na rin sa wakas ang tunay na pakay.
Ginoong Liu. Yi. Batiin mo na si Ginoong Liu. Kilalang kilala siya sa industriya. Bilang tanyag na interior designer. Ginoong Liu. Suot-suot niya yan, akala ko scammer lang galing saan. Nasaan yung master? Binibining Tang, matagal na tayong hindi nagkikita. Ganyan ka pa rin katatawa. Kilala mo ako. Yi, huwag kang bastos. Kilalang interior designer ito. Ginoong Liu, ipapakita ko muna sa'yo ang layaw sa loob. Anong interior designer? Feng Shui master pala to. Hoy, mahal. Yung litrato ng layout ng kwarto ko. Ay research mo sa direksyon ng Feng Shui. Feng Shui, ichi-check ko na. Master Liu, ano sa tingin niyo? Itong baitang ng pagnanakaw ng kapalaran, malapit nang matapos. Critical na sandali na ito. Gagawa ako ng anting-anting. Anuman ang gawin mo, kailangan mong painumin si Tangi nito. Mahirap gumawa nito, napakalaki ng lakas na kailangan. Master Liu, naiintindihan ko ang patakaran. Ang anting-anting na ito, huwag hahawakan ng iba. Pinakamagaan, maapektuhan ang epekto ng pagnanakaw. Pinakamalala, masisira ang iyong kapalaran. Naiintindihan ko. 1,000,000 piso, nailipat na sa account niyo. Nakapagod. Ang mga kailangan ko, ihanda mo. Ang pinakamahalaga, kailangan mong kontrolin si Tangi. Sa pagkakataong ito, anumang paraan ang gamitin. Kakayanin kong kontrolin si Tangi. Yi, ito. Piniga ko para sa'yo ang orange juice. Para sa vitamin C. Salamat, ma. Yi, ito'y pagmamahal ng iyong ina. Inumin mo na to. Ma, kuya, nakalimutan niyo ba? Ayaw na ayaw ko sa orange juice. Ma, kung ayaw ni Yi, tutulungan na lang natin siya. Anong gagawin niyo? Ayos lang, Yi. Kapag natapos na ang ritual ng pagnanakaw ng kapalaran, at matagumpay ang pagpapalit ng dugo, malaya ka na. Halika, inumin mo. Ang ipinapakita ng lawan ay isang napakasamang pagnanakaw ng kapalaran. 7 antas ang ritual, mula pagkabata kinukuha ang kapalaran. Unti-unting pataas, hindi pwedeng magkamali, hindi pwedeng may kulang. Ngayon, nasa ika-7 antas na, kapag nagtagumpay, mamamatay ang kinuhaan ng kapalaran. Kuya Yanheng, magkakaroon na ng meeting. Saan ka pupunta? May gagawin ako. Si Izang na ang magpapangulo. Kung iwan mo ang trabaho, siguradong napaka-importante nito. Samahan kita. Huwag. Tangi, huwag kang magkakaproblema. Kapag nainom na, tapos na. Mag-usap tayo ng maayos. Iinom ako. Iinom na lang ako, okay? Ganun ang mabuting kapatid. Inumin mo. Kuya, may sakit ka, uminom ka ng vitamin ni. Tangi, anong gagawin mo? Anak, anong nangyari sa'yo? Tingnan mo itong orange juice mo, nag-iba na ang kulay. May halo yan. Ang mabuting anak mo na lang ang uminom. Taong 2025 na. May naniniwala pa sa mga pamahiin sa pagnanakaw ng kapalaran. Hello. Bilang isang mabuting mamamayan, magre-report ako sa pulis. May gumagawa ng masamang ritual sa pamilya Tang. Tangi, Asawa, buti na lang dumating ka. Itala mo ito. SC screen. akala ko hindi na kita makikita. Okay ka lang ba?
Sige yan, Heng. Sumakit na ang likod ko, ganyan ba ang lakas ko? Umupo ng maayos. Nasaan ang first aid kit? Ang luwang ng balikat, ang liit ng biwang. Hindi ko maisip kung paano kung pinatungan niya ako. Itaas ang paa. Itaas ang binti. Sa liwanag ng araw, parang hindi maganda. Ano ba? Ako ba ang nakasakit sa'yo? Anong kabaliwan itong sinasabi mo? Hindi. Pwede na ba akong magpatuloy? Yan, Heng, ang galing mo namang magpunas. Honey, sabihin mo ang mga lahat ng masama ginawa nila. Dapat ba silang ipabankrupt? Magkadikit ang interes natin. Ginanyan nila ako, tulungan mo ako, honey. Ipabankrupt natin sila, okay ba? CJ, Yan, Heng, tulungan mo ako. nandito ako. Ayos lang, huwag kang matakot. Yan, Heng. Ligtas na ba ako? Ligtas ka na ngayon. Nananaginip ka lang, nandito ako. Ang dami ko ng masamang panaginip. Ngayon lang ako nailigtas ni Yanheng. Baka nawasak na ang sumpa. Tay, isip ka ng paraan, ilabas mo na si nanay at kuya. May solidong ebidensya na ang pulis. Si Liu Jiangwen ay isang malaking manloloko. Sentensyado ng 15 taon. Pero yang tangang nanay mo, hindi lang naniwala sa maling tao. Nadamay pa si Yongkang na nahuli. Malinaw ang ebidensya. Anong magagawa ko? Magandang araw, Ginoong Tang Weicheng. May reklamo laban sa'yo, inaaresto ka namin sa kasong graft. Graft, mali kayo. Wala akong ginawa, Ginoong Tang, makipagtulungan kayo. Illegal kang nag-ipon ng pondo. Ninakaw mo ang kumpanya. May nagbigay na ng ebidensya. Ang haharapin mo ay ang hustisya, dalhin na. Pekito. Tay, kukuha ako ng abogado, pakawalan niyo si tatay. Shanshan, na-stroke ang kuya mo at nawalan ng malay. Hindi na naagapan, patay na. Nanakot sa panaginip. Wala. Parang may nararamdaman ako. Kanina, bigla akong naging gaan ng pakiramdam. Parang may nakatali sa akin na nawala. Kanina, namatay si Tang Yongkang. Ibig sabihin, patay na talaga siya. Sa kwento, ang orihinal na karakter ay pinatuyuan ng dugo. Dahil pala siya ang magiging living blood bank ni Tang Yongkang. Pagkatapos namatay ang orihinal na karakter. At nabuhay si Tang Yongkang. Ngayon, patay na siya. Ibig sabihin ba nito? Mabubuhay na ako. Mabuti, mahal, hindi na ako mamamatay. Ang ganda. Wala nang magpapasakabilang buhay sa'yo. Mahal, malaya na ako mula ngayon. Kuya Yanheng, Kuya Yanheng. Bakit hindi ka kumatok bago pumasok? Pasok. Bakit hindi ka pa nagre-resign?
Ayaw kong mag-resign, hindi ako mag-resign. Nakakaabala ba ako sa inyo? Sino nag-utos sa'yo na hindi kumatok? Yi. Bakit ka nandito? Kukuha lang ako ng kontrata. Tumawag ka na lang sana. Hindi mo na kailangang pumunta pa rito. Akala ko ayaw ni Yan Heng ngumiti. Ayaw lang pala niya sakin. Yan Heng. Bakit nandito ka pa? Hindi ka pa pumupunta sa YAR para mag-resign. Kuya Yan Heng, gusto kitang kausapin. Pasensya, abala ko ngayon. Lumabas ka muna. Parang may bagay na lumalabas sa kontrol ko. Ang iyong babaeng pangunahing sistema ay na-activate dahil na-delete ang pangunahing karakter ng orihinal na kwento. Si Yan Heng ay naging pangunahing karakter mula sa pangalawang lalaki. Tutulungan ka ng sistemang ito na i-conquer si Yan Heng. Ang iyong bagong album. Nakaabot na ng 1 milyong benta sa unang araw. Totoo ba yan? Kanina, inutos pa ni boss yan. Ipapaayos niya yon. Ayos. Matutupad ko na ang pangarap ko. Nagkakatotoo na ba kayo ni boss yan? Ano? Hindi mo pa alam. May gusto sa'yo si boss yan. Halata ba? Siyempre, ang sweet ninyong dalawa. Bruha, hindi lang pinabangkarot ang pamilya ko, pinatay mo pa ang kuya ko. Pag may namatay, may bayad. Dapat mamatay ka para sa kuya ko. Mamatay ka. Yi, ina. Tangi, bakit hindi ka pa mamatay? Wala ka bang nasaktan? Nangyari pa rin ang aksidente sa nobela. Gaya talaga ng panaginip. Si Yan Heng ang sumagip sa akin. Wala. Ikaw. Iniligtas mo ako kahit buhay mo ang kapalit. Okay lang ako. Hulihin si Tang Huanshan. Opo. Tangi, bakit hindi ka pa mamatay? Ikaw ang pumatay sa pamilya ko. Tang Huanshan may balak pumatay. Dalhin siya sa presinto. Hakot. Lumabas na ang hatol kay Tang Huanshan. Balak na pagpatay sa kalsada, 25 taon. Mula ngayon, wala nang koneksyon ang pamilya Tang at ako. Yan Heng, salamat. Congratulations. Umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo. Tanggapin mo ang bulaklak na to, akin ka na. Gusto mo? Gusto. Ito ang prenuptial agreement na pinirmahan ng Tangi na ikakasal sa akin. Sang-ayon sa kasunduan, pagkatapos ng 1 taon, automatiko tayong maghihiwalay. Sa tingin ko, hindi ko na ito kayang tuparin. Ang Tangi na ikakasal sa'yo. Kaya, alam mo, hindi ako ang orihinal na Tangi. Sa totoo lang. Noon pa man, alam ko nang hindi ka siya. Kaya bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto kong. Hindi mo sinabi sa akin. May dahilan ka siguro.
Pero gusto kong sabihin sa'yo. Hindi ko kailanman nagulo ikaw at siya. Ang gusto ko, ikaw lang. Ang bagay na ito, baka maging katawa-tawa kapag sinabi. Hindi ko alam kung maniniwala ka. Naniniwala ako. Dito ay mundo ng nobela. Ang orihinal na tangi. Dahil hindi kayang tiisin ang kapalaran niya. Kaya dinala ako rito. At ikaw ay pangalawang lalaki sa nobela. Si Pei Shuyaw ang bida, ayon sa setting. Mahal mo siya ng palagi. Kaya pala parang pakiramdam ko. Hindi ko makontrol ang sariling buhay ko. Kay Pi Shuyaw, wala akong kahit kaunting pag-ibig bilang lalaki at babae. Ang gusto ko, ikaw lang. Gusto mo bang pakasalan ako? Siyempre gusto ko. Pinapagawa ko na sa EJ. Ang pag-resign ni Pei Shuyaw. Sa hinaharap, lalayo ako sa kanya. Naniniwala ako sa iyo. Ang bait mo. May recording pa ako ng Ehi bukas. Kuya Yanheng, Kuya Yanheng. Bakit nandito ka pa? Si GNG Pei, mula nang umalis sa kumpanya ninyo, opisyal nang naging General Manager para sa aming P Group. Sa susunod, siya ang kumakatawan sa akin. Para sa mga transaksyon ng negosyo ng kumpanya ninyo. Kuya Yanheng. Masayang makipagtrabaho muli sa iyo. Maraming turuan. Masayang pakikipagtulungan. Ang sistema ng pagsakop sa bida ay na-upgrade na. Mula ngayon maaari mong kontrolin. Ang pagugali ni Yanheng, gawin siyang iyong tapat na manliligaw. Mahal, ano ang nangyari sa iyo? Parang palagi akong naapektuhan ng bida aura ni Pi Shuyaw. Mula noong unang pagkakataon, naging assistant ko siya. Hanggang ngayon. Gusto ko talagang tumanggi pero hindi ko magawa. Napansin mo rin. Alam mo na pala. Sa ilang mahalagang pagkakataon. Nakita ko. Ang bida ng kapangyarihan ni Pei Shuyaw na kumukontrol sa iyo. Kawawa ang lalaking pangalawa, bigla ang namatay na tauhan. Ang gago ng author na to, dapat dalawang mata niya. Ang magbantay sa pagtulog niya. Kaya kami bang mga gnise? Ay talagang wala nang magagawa. Ako ang may hawak ng kapalaran ko, hindi ang tadhana. Yanheng, ito ay isang di maiiwasang digmaan. Pero huwag kang mag-alala. Sasamahan kitang manalo dito. Kaya ba natin? Siyempre kaya natin. Bukod pa, nakaligtas na ako sa kamatayan. Kaya siguradong mababago mo ang landas ng buhay mo. Nagsasama na tayo ngayon. Ibig sabihin nagbago na, di ba? Kung sakali sa huli, hindi ko nabago ang kapalaran ko, ikaw ay. Tumahimik ka. Simula ngayon, palagi tayong magpapalitan ng impormasyon. Magtutugma ng detalye para hindi tayo maloko dahil sa kulang na kaalaman. CJ. Magkasama tayo magpakailanman. Boss yan, hinahanap niyo ako? Sa loob ng isang buwan, ayusin ang mga personal kong ari-arian. At ilipat sa pangalan ng misis ko. Boss yan. Ito ang yaman na pinaghirapan mo ng maraming taon. Sigurado ka ba? Gawin mo na lang. At itong bagay na ito, huwag mo siyang guluhin.
Yee! Sana. Manalo tayo sa laban na ito. Kahit matalo man. Hindi ka mawawalan ng lahat. Pasok. Kuya Yanheng, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Ano ibig mong sabihin? Kuya Yanheng, nangaliwa si Tangi. Natakot lang akong masaktan ka, kaya gusto kong makipaghiwalay ka sa kanya. Huwag kang makialam sa amin. Para rin ito sa ikabubuti mo. Nag-utos ang sistema, pumayag si Yanheng sa paghihiwalay. Natanggap ang utos. Kailangang makipaghiwalay si Yanheng kay Tangi. Ano bang nangyayari sa akin? Ayokong pumirma. Ano ba ang ginagawa ko? Ang galing talaga ng sistemang ito. Tangi, tingnan natin kung ano ang ipaglalaban mo sa akin. Mga kaibigan sa media, tinipon ko kayo para mag-anunsyo. Si Gian ng Yans Entertainment at ang asawa niyang si Tangi ay maghihiwalay na. Gian, sa pagkakaalam namin, arranged marriage lang kayo ni MS Tang. May tsismis na maganda ang pagsasama ninyong mag-asawa. Inilagay mo pa si Tangi sa sarili mong kumpanya. Baka protektahan siya. Bakit bigla na lang kayo maghihiwalay? Dahil si Tangi, bilang public figure, ay nangangaliwa sa pag-aasawa. Ito ay malaking balita. Kung maipapasa sa headline ngayon, tiyak na mag-trending ito. MSP, maaari bang ibigay mo sa amin ang mga litrato at investigasyon? Siyempre pwede. Tangi, hindi lang makikipaghiwalay sa iyo si Yanheng. Gugustuhin ko pang sirain ang reputasyon mo para wala ka ng karapatang makipag-agawan kay Yanheng. Yi. Akala ko, sinadya mong ikala ang mga pekeng litratong ito at talagang nahuli si Pishuyao sa bitag. Bilang artista, ang pinakaayaw ay ang eskandalong pangangaliwa. Kahit hindi ko ilantad ang mga ito, mag-iisip pa rin ng ibang paraan si Pishuyao para sirain ako. Kaya mas mabuti na unahan na natin siya. Ano ang susunod nating gagawin? Ipadala sa media ang mga paliwanag na ito. At ilantad ang mga kasinungalingan ni Pei Shuming. Sige, gagawin ko na ito. Pei Shuyao, ako ang nanalo sa unang laban. Nagkamali lang si Shuyao ng sandali, kaya niya nagawa ito. Ngayon, lahat ay alam na para maging kabit. Hinayaan niyang maiskandalo si Tangi sa pangangaliwa. Inihiya niya ang aming pamilyang Pei. At ang Yans ay nagsabing i-boycott ang aming pamilyang Pei. Matagal nang magkaugnay ang mga pamilyang Pi at Yan. Bakit naman kami ng pamilya namin? Lilipulin ni Yanheng. Sisihin mo ang mabuting anak natin. Ginalaw niya ang taong pinakamamahal ni Yanheng. Ma, Pa, huwag kayong mag-alala. Ako lang ang magiging pinakamamahal ni Yanheng. Ako lang ang bida sa nobelang ito. Walang hiya kang anak. Ano na namang gagawin mo? Shuyao, pumunta ka at humingi ng tawad kay Tangi. Para baka tayo naman ay patawarin ni Yanheng. Tangi na naman. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Kahit may sistema ako na makokontrol si Yanheng. Hanggat buhay si Tangi, laging may duda si Yanheng. Kailangan siya ang alisin para bumalik ang lahat sa ayos. Itong walang hiyang anak, gusto niyang sirain ang pamilya natin. Yanheng, anong okasyon ngayon? Alam ko, dapat ba nating ipagdiwang? Ang unang tagumpay natin, Inuman tayo. Yanheng, Inuman tayo. Yanheng, wag mo akong takutin. Anong nangyari sa iyo? Inuman tayo.
Yan Heng. Nasugatan ang kamay mo, halika sa ospital. Umalis ka na. Si Pei Shuyao ang kumokontrol sa'yo. Umalis ka na, bilis. Umalis ka na. Nagsisimula pa lang ang magandang bahagi. Paano aalis ang bida? Pei Shuyao, anong gagawin mo? Siyempre, kukunin ko ang lahat ng sa akin. Kapag nawala ka na, babalik ang lahat sa dati. Kuya Yanheng, tingnan mo siya, laging nakakaabala sa atin. Kapag tuluyan na siyang nawala, magkasama tayo habang buhay. Tama ba? Yan Heng. Hindi ko kaya. Sistema. Pagsunod kay Yanheng, nakatanggap ng utos. Susunod si Yanheng nang walang pasubali sa'yo. Tangi, ikaw lang ang nag-iisang. Ang lahat ng dati ay sa akin ay babalik na. Pei Shuyao, pagpatay ay labag sa batas. Alam ko, pero ngayon, ang papatay sa'yo ay hindi ako. Walang hiya ka. Patayin mo siya. At magkasama na tayo magpakailanman. Natanggap ang utos. Lipulin si Tangi. Huwag. Yan Heng, ako si Tangi. Tangi. Umalis ka na. CJ. Tayo. Magkasama magpakailanman. Tangi. Yan Heng. Tangi. Hindi kita kailanman sasaktan. Pei Shuyao, nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako at ikaw ang dahilan. Ako ang bida sa nobelang ito at ikaw ay isang ekstra na dapat nang mamatay noon pa man. Anong karapatan mo? Nakagising ka na. Mukhang matagal mo nang alam. Bakit mo kinuha ang lahat ng sa akin? Tangi, ikaw ang sumira sa buhay ko. Shuyao. Tumigil ka na. Tapos na ang lahat. Yanheng, kahit isang saglit, wala ka bang naramdaman para sa akin? Simulat sa pool. Si Tangi lang. Yaw yaw. Papa, Mama, Papa. Ako ang bida, hindi dapat ganito ang buhay ko. Si Tangi ang may kasalanan, papatayin ko siya. Shuyao. Nako, nasa kulungan na, ganyan pa rin ang sinasabi. Nababaliw na ba siya? Apa, ako ang bida. Paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Apa, pakisabi mo sa akin, patayin mo si Tangi, okay? Pakisabi mo sa akin, patayin mo si Tangi. Lolo, talagang baliw na ang anak ko. Wala na, lahat. Patayin mo siya. Dingdong, natukoy ang pagkasira ng ulo ng bida sa orihinal na libro. Ang ekstrang karakter na si Tangi ay matagumpay na naging bida. May kapangyarihan na siyang kontrolin ang mundo. Gusto mo bang gamitin ang kapangyarihan ng panuntunan? Kay Yanheng, ang lalaking bida. Hayop na sistema ka, may lakas ka pang lumabas.
Sino nag-utos sa'yo na burahin ang lalaking bida sa orihinal na libro? Kaya naman si Pei Shuyaw, gusto niya pero hindi niya makuha. Nagwawala siya kay Yanheng. Ikaw naman, sobrang lakas mo kaya. Napilitang magbago ang linya ng mundo. Sinasamantala lang ako ng tadhana, kailangan kong lumaban. Ngayon, bilang bida, may karapatan ba akong baguhin ang linya ng mundo? Siyempre, ikaw ang bida. Susundin ka namin sa lahat. Kaya, bilisan mo, ibalik mo sa akin ang lalaking bida sa orihinal na libro. Hayaan mo siyang magdusa rin sa kamay ni Pei Shuyaw. Yi. Kanino ka nagsasalita? Paano kung sabihin ko, naging bida na ako ngayon? May karapatan akong baguhin ang mga panuntunan ng mundo. Naniniwala ka ba? Kung gayon, aking bida, ibig sabihin ba nito? Nalampasan na natin ang itinakdang kapalaran at maaari na tayong magsimula ng sarili nating buhay. Bingo! Ang talino talaga ng asawa ko. Nakakairita, nakakairita. Sige, bumaba ka muna. Hintayin mo ako. Buksan mo at tingnan mo. Gusto mo ba? Kailan ka nagsimulang maghanda nito? Noong unang beses kitang narinig na kumanta. Alam ko na, balang araw, tiyak na tatayo ka sa isang entablado na pinagmamasdan ng lahat, magkakaroon ka ng isa, hindi maraming konsyerto na para sa'yo. Bakit ka umiiyak? Hindi ako umiiyak. Yanheng, salamat. Ako ang dapat magpasalamat mula sa totoong mundo. Dumating ka sa tabi ko, binigyan mo ako ng bagong buhay. Hoy, Ate Be, sana may malaking bagay ka. Baby, sumikat ang bagong kanta mo. May sponsor na gusto makipag-ugnahan sa'yo. Magkakaroon ka ng konsyerto para sa 100,000 katao. Yanheng, magkakaroon ako ng konsyerto para sa 100,000 katao. Natupad na ang pangarap ko. Narinig ko. Ang bawat hiling mo ay magkakatotoo.